Education. Yusek, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Alvin. Opo, ano po ang tugon ng Department of Education kaugnay po doon sa issue na parang ang daming hindi pa marunong magbasa, hindi pa marunong mag-unawa, yung may issue daw sa yung pag 60 ang grade, i-convert na lang natin. Anong tawag mo doon? Yung Transmutation po. Transmutation. Ang layo Opo. mo ng 60 sa 75 para pumasa yung bata. Ano po? Once and Tama for all, ano po. pong gagawin ng Department of Education, Yusek? Unang-una po, may katotohanan talaga yung una niyong nabanggit, no, na marami tayong bata na hindi marunong ng basic literacy at numeracy. So, ang unang-una pong ginawa ng Department of Education diyan ay to acknowledge that reality and not to ignore it. So, sa instructions po ni DepEd Secretary Angara, inatasan niyo po kami na talagang asikasuhin yung problemang yon. So mula po nung summer, mayroon tayong mga programa on remedial reading. So yan po ang inuna natin kasi reading is the more important foundational skill, no? Kahit po sa numeracy, mahalaga pa rin ang reading. So yan po unang-una, acknowledgement that there is a problem. At pangalawa po is to make sure that we address the problem rather than ignore it or sweep it under the rug. Siguro po nakadagdag yung pangalawa yung nabanggit na tayo ay gumagamit ng isang transmutation grading system. Ang 60 po ay nata-translate sa 75 sa report card. At kapag 75 na ang grado ng isang bata, passes na yon, di po ba? Passes na yon na makarating siya sa susunod na grade level. Pero ang layo So, naman po ng 60 to 75 ay Yusek, parang malayo Tama namang po. talon. Tama po. So, ibig sabihin, kahit na 60% lang ang alam ng bata sa mga skills, o halimbawa na lang po, simplihan natin, sa isang quiz na 10 points, kung 6 lang ang makuha ng bata out of 10, no, which is really just above half of it, pasado na siya. So kung ilan yung mga 6 niya, pasado na siya, 75 na sa dulo. So, in two phases, we are trying to correct this. So, una po, this coming school year, we are increasing the floor grade to 70% from 60. So, 70 po ay magiging equivalent to 75. So, sa isang quiz na may 10 items, 7 po ang kailangan makuha ng bata para maging 75, no? Bakit po ganun? Pakipaliwanag nyo nga po, bakit siya kailangang pag 70, pasado na yan? Ba't hindi ba pwede ang diretso. standards ay 7 and a half? 75. 7 and a half para Okay, 7. yes Yung po, example okay po. mo na 1:10 na quiz, ano po? Hindi kayang Opo. abutin po ang 7 and a half. Kaya pag 7.0, pwede na yan. 75 na Aha. rin yan. Aha. Ginawa po natin na two phases yung ating talon sa tama. By next school year, next school year po, yung 27-28, doon, 75 will now be equivalent to 75. Hindi lang po natin gustong biglain ang system kasi marami pong kailangang asikasuhin, no? Hindi po simple ang pagtalon ng passing grade. Kailangan po nating i-retrain ang teachers natin sa assessment, lalo na po sa formative assessment. So, kailangan po masanay po muna natin yung system. Kaya ayaw po nating biglain. Okay, so eventually, pupunta po siya doon sa kung ano talaga ang nakuha niya, yun ang kanyang grade. Yun. Exactly po. In 2 years, nando na po tayo. Okay, so By the ngayon- next school year. Opo, so hindi naman po masisita ang school o yung division superintendent o kung yung teacher mismo pag marami po ang bagsak. Kasi yun ata din yung isa sa mga rason na, ay nakakahiya naman, ang school, ang daming bagsak. Ibig sabihin, hindi magaling magturo siguro yung teacher. Siyempre yung teacher naman, ay hindi, magaling ako magturo. Pasado nga lahat ng estudyante ko. Kahit mahihirapan po kasi siya habang tumataas yung baitang kung ang kanyang foundation ay hindi magaling. Hindi ho ba?
Tumpak po, oo. Kailangan po natin talagang maipaliwanag ito ng maigi sa lahat 'no, napakalaki ng system natin, but we need to fully explain this. Una po ang sinasabi natin ay hindi lang tayo tutuon sa passing rates or sa numbers ng pumapasa at hindi. Ang sinasabi po natin ay yung tunay na understanding and interpretation ng No Child Left Behind. Ang ibig pong sabihin, gagawin natin lahat ng puwedeng magawa, ng kaya nating gawin, upang 'no, makabasa, makaintindi ng tama ang mga bata. Alam niyo po sir, nananalig ako na puwedeng-puwedeng mangyari ito sa atin sa Pilipinas. Alam niyo po ang isa kong talagang, nag-stand out na na-realize dito sa ating, public school system, lahat po ng guro ang tawag sa kanilang mag-aaral ay anak. Mm. At sa ganang 'yan, naiisip ko po na ikaw magulang, lahat gagawin mo para sa anak mo. Hindi mo lang siya bibigyan ng makagagaan, ng temporarily. For example, hindi mo siya bibigyan ng passing grade kasi 'yun ang makakagaan temporarily, pero sisikapin mong matuto talaga siya 'no, na yung gradong ibibigay mo sa kanya ay ayon sa kanyang natutunan. At palagay ko po 'no, may tiwala po ako sa ating mga guro. Talagang gagawin po nila 'yan. Kailangan lang po ng suporta ng mga supervisor, superintendents at namin po sa central office. Meron po bang ano, Yusek, yung parang gagawing reform si Secretary Angara na parang meron kayong test sa dulo kung talagang deserve mo na umakyat sa susunod na baitang? May mga ganun ano na parang pag hindi mo na ipasa yung test na ito, hindi ka talaga pwedeng nausad. Ibig sabihin kulang pa yung natututunan mo diyan sa level na yan bago ka umakyat sa susunod na level. May ganun po Ah, ba? yes po, tama po ang assessment ay isang mahalagang bagay na, tinitingnan natin ngayon. Actually po, more than the classroom grades and the school grades, yung through the quarterly exams, meron po talaga tayo nung mga national exams, yung National Achievement Test, yung ELNA, yung ganyan po at nandiyan po sila talaga. Sana po dumating tayo sa punto na puwede ngang maging deciding point ito. Pero sa ngayon po sir, mahirap pang gawin dahil nga sa baba 'no, ng resulta ng mga exams na ito. Halimbawa sa junior high school, 80 to 85% of our learners are unable to reach the level na, they are able to read Oh according to no, grade level requirements. Napakalaki po nun. ang Kung baba. yun ang pagbabatayan at ime-maintain natin sila sa grade level ay hindi po pupuwede. Kaya po, dito sa administrasyon ni Secretary Angara, pinupukpok niya po kami talaga na remediation is very important. Kasi nga po meron ng tulog ang ating sistema, nangyari Mm. na ang hindi Tama, dapat mangyari. tama. Many things could have been done yesterday, but unfortunately, we failed to do many things yesterday. Kaya po ngayon, hindi hindi natin puwedeng ipagpatuloy na, sige go lang ng go, Oo. pasa lang ng pasa ng mga bata kahit na hindi naman dapat pumasa, hindi po pupuwedeng gano'n. So remediation is important while we are addressing mainstream education. So nagka-catch Marami up po tayo, tayong ma'am. tinatama. Po, po. Nagka-catch up tayo, ASEC. Yes, Kina-catch up yes pa lang, po. oo. Yes Pero po. ano yan, So, nagsimula ba yan sa mga... bakit tayo nahuhuli? Ba tayo nagka-catch up? okay. Dahil ba yan sa kahinaan ng mga nakaraan? O dahil ba ito sa... gusto kong mapinpoint kasi yung reasons, ano? Dahil ba sa learning ability ng mga estudyante? O dahil din sa teacher? Hindi magaling magturo yung mga teacher? Or paano ba? Palagay ko po hindi dahil sa learning ability ng mga bata natin. Mm-mm. Makikita po natin may laban ng mga bata natin. Makikita natin ang performance ng mga nakakaangat sa mga international competitions, may laban po tayo. Kaya lang as a system, maybe we are not there, no? At marami po ang dahilan niyan, very complex po ito. Unang-una nakikita na natin yung shortage of classrooms, 'di po ba, no?
Siguro po hindi kagana-gana na mag-aral sa isang classroom na sira-sira yung kisame, yung mga upuan hindi okey. So, yan po ang isa nating nakikita. Pangalawa po siguro, nakikita na natin bukod po dun sa kakulangan ng classroom, sira-sira, hindi kagana-gana, congested po 'no, at mainit sa Pilipinas, alam natin 'yan 'no. Hindi naman po nakakaengganyo na mag-aral sa isang classroom para sa 40 na kayo ay 60 o 70, 'yan po 'no. Pangalawa po, nakikita rin po natin na siguro ang ating mga guro ay naging overworked 'no. Nabanggit na rin po ng mga guro natin 'yan in the past. Ngunit alam po natin na sinusolusyunan na 'yan ng Department of Education ngayon. Nagpapadala na tayo ng mga staff, ng admin staff na tutulong po diyan. So, 'yun po, marami po talaga ang, naging, sanhi ng kinaratnan natin ngayon. Yung pandemic po 'no, isa pong malaking bagay 'yan. Tayo ay napakatagal ng ating school closures kumpara sa ibang bansa. Ang ibang bansa bumalik na po sa klase, maaga pa lang, pero tayo po inabot ng ilang taon. Oo, naku, So yun mahababang po, usapan, sir. Asik, ano, masarap sana pag-usapan, kailangan Opo, naubos yung oras ko. But one of these sige days, po, ano natin, ilatag natin ng maayos, ano po. Maraming salamat, sige Yusek, po. for your time. Mabuhay po kayo. Maraming salamat rin po.